Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. May kalasuan ba kayong ginagawa ng lalaking yon? Galit na tanong ni Ramon habang nakasimangon mula sa lalaking pinamukha ang kanyang kabit kahit saan at dinala pa sa ating tahanan. Pinakasalan para sa proteksyon, nakakulong sa katahimikan. Walang naaalala kung sino siya. Si Diana Estrada ay nakulong sa malamig na kasal. Tiniis lahat ng walang pag-aalinlangan. Ang kapabayaan, ang lamig at ang pamilyang tinuring siyang hindi kabilang. Hanggang sa nagbalik ang kanyang mga alaala at kasama nito ang kanyang kapangyarihan. Ang tahimik at masanuring asawa ay parang bula na naglaho. Nakatayo sa kanyang lugar ay isang babaeng alam na alam kung sino siya at kung ano ang nararapat para sa kanya. Ang una niyang hakbang, divorce. Ang sagot niya, Ramon, hindi. Kaya may ginawa si Diana na ikagagalit ng asawa. Nanatili siya ngunit tuluyang tinalikuran ang buhay nito. Ngayon, ang asawang kailanman ay hindi nagmalasakit ang siya ngayong nawala ng kontrol sa sarili dahil ang babaeng binaliwala nito hindi na kailanman magiging sa kanyang muli. Mabigat ang patak ng ulan sa labas sa malaking bintana ng mansyon ng mga Estrada, ngunit mas malamig pa ron ang atmosfera sa loob ng silid kainan. Tahimik ang buong paligid maliban sa marahang pagtama ng pilak na kutsara sa porselanang plato. Naroon si Diana, nakaupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa, hawak ay isang tasa ng kape na kanina pang lumalamig. Para sa mundo, si Diana ay nagtatamasa na isang marangyang buhay. Asawa siya ni Ramon Estrada, isang bilyonaryo, maimpluwensya at kinatatakutang tao sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga mamahaling kortina at ginintoang pader na ito, si Diana ay isang bilanggong walang pangalan. Bumukas ng may lakas ang malaking pintuan. Pumasok si Ramon suot ang kanyang mamahaling suit na bahagyang lukot dahil sa haba ng araw. Baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit mas nangibabaw ang malamig at walang pakialam na ekspresyon. Kasunod niya isang babaeng nakasuot ng pulang damit, si Chloe. Ang kabit na walang kahihiyang na mismo sa kanilang tahanan. Maupo ka, Chloe. Parang sa sarili mo lang. Malamig na utos ni Ramon habang inilapag ang kanyang sobre sa lamesa nang di man lang tinapunan ng tingin si Diana. Si Diana ay nanatiling tahimik. Sa loob ng mahabang panahon, ang katahimikan ang naging sandata niya. Wala siyang maalala sa kanyang nakaraan bago siya napadpad sa mundong ito. Ang tanging alam niya ay ang araw na nagising siyang may asawang sagligalit sa kanya at pamilyang tinuri siya isang palamuti. Wala siyang boses, wala siyang karapatan at walang pagkatao. May kalasuan ba kayong ginagawa ng lalaking yon? Biglang basag ni Ramon sa katahimikan habang nakasimangot ng husto. Pinabaling ang galit na tingin kay Diana nang mapansin na isang lalaking delivery man na umalis kanina sa tarangkahan. Naramdaman ni Diana ang kirot sa kanyang dibdib, ngunit wala na siyang luhang natira para iiyak doon. Mula sa lalaking ipinamukha ang kanyang kabit kahit saan at dinala pa sa mismong hapagkainan. Ano pa ba ang maaari niyang maramdaman kundi ang kawalan ng pag-asa? Pinakasalan siya para sa proteksyon at kapakanan ng pamilya ng mga Estrada noon. Ngunit ang kapalit ay ang pagkabilanggong ito sa katahimikan. Tiniis niyang lahat, ang kapabayaan, ang lamig at ang pang-alipusta nang walang pag-aalinlangan. Ngunit habang nakatitig si Diana sa dalawang taong nasa kanyang harapan, isang kakaibang kirot ang umagos sa kanyang ulo, isang flash ng liwanag, isang pangalan, isang alaala. At sa sandaling yon, ang mahinang tibok ng kanyang puso napalitan na isang mariing sigaw ng kanyang kamalayan. Nagbalik ang kanyang mga alaala, kasama nito ang kanyang kapangyarihan. Ang tahimik at masunuring asawa unti-unting naglaho. Nakatayo sa kanyang lugar ay isang babaeng alam na alam ko sino siya.
kung saan siya nagmula at kung ano ang nararapat para sa kanya. Hindi na siyang Diana na yumuyuko sa bawat utos. Tinaas niya ang kanyang mukha, sinalubong ang galit at malamig na titig ni Ramon at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ngumiti siya ng may kapangyarihan. Ang tunog ng porselanang tasa habang binababa ni Diana sa platito ay tila isang malinaw na kulog sa gitna ng mapang-aping katahimikan sa silid kainan. Karaniwang yumuyuko si Diana, binababa ang paningin at lumalabas ng silid tuwing dumarating ang ganitong klase ng tensyon. Ngunit ngayong gabi, iba ang hangin. Ang mga mata na dati blanco at puno ng pagod ngayoy matalim, punong-puno ng buhay at katalinuhan. Si Ramon, naabala sa paghila ng upuan para kay Chloe ay natigilan. Napansin niya ang kakaibang tikas ng kanyang asawa. Diana, ano ang titig na yan? May problema ba? Maramig na tanong ni Ramon. Bahagyang nakakunot ng noo habang nilalagay ang isang kamay sa likod ng upuan ni Chloe. Sanay siyang laging sunod-sunuran si Diana, kaya't ang simpleng pagtitig nito ngayon, tila isang pagsuway na hindi niya matanggap. Si Chloe naman ay nagpakawala na isang marahang halakak, sadyang pinaparinig ang kanyang panunuya. Baka naman nagulat lang si Ate Diana na may kasama tayong iba ngayon, Ramon. Alam mo naman siya, tahimik lang pero baka nag-iipon ng sama ng loob sa isang sulok. Dati, ang mga salitang yon mula kay Chloe ay dumaan lamang sana kay Diana nang walang sagot. Isang patak ng laso na tahimik niyang lunukin, ngunit sa sandaling to habang unti-unti, lumilinaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng tunay niyang pagkatao, ang kanyang edukasyon, ang kanyang pamilyang may mataas na posisyon sa lipunan at ang mga panahong pinagkait sa kanya ni Ramon. Ang bawat salita ni Chloe ay tunog ng kamangmangan. Tumayo si Diana, mabagal, eleganteng elegante. Ang simpleng pagtayo niya ay nagpakaba sa dibdib ni Ramon. May kakaibang otoridad na bumalot sa buong paligid na parang ang isang hamak na alipin ay biglang nagbihis bilang reyna. Problema? Mahinahon ngunit matunog na sambit ni Diana. Ang boses niya ay walang bahid ng takot o pangamba. Ito ay puno ng malamig na tiwala sa sarili. Wala akong problema, Ramon. Masaya nga ako at unti-unti nang lumilinaw sa akin ang lahat. Napakurap si Ramon. Ang tono ng kanyang asawa ay ang dati nitong mahina at nanginginig na boses. Anong pinagsasabi mo? Na ang tahanang to ay marumi? Diretsong sagot ni Diana habang tinoon ang kanyang matalim na tingin kay Chloe na biglang natahimik at nawala ng ngiti sa labi. At habang abala kayong dalawa sa pagpapakita ng inyong kawalan ng modo sa ilalim ng bubong na to, nalimutan nyo na ako ang nagmamay-ari ng kalahati ng titulong nagpapatayo sa mansong ito? Isang malakas na hampas sa mesa ang pinatunaw ni Ramon. Puno ng galit ang kanyang mukha. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umumbok. Diana, nababaliw ka na ba? Sino sa tingin mong kinakausap mo? Ngumiti si Diana, isang ngiti na nag-iwan ng malamig na simoy sa buong silid. Hindi na siya natatakot pa sa galit ni Ramon. Ang totoo, natutuwa pa nga siya dahil sa wakas, nakikita na ng lalaking to ang totoong mukha ng babaeng binaliwala niya ng napakatagal. Nanatiling mabigat ang tensyon sa loob ng marangyang silid kainan. Ang hiyaw ni Ramon ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa matataas na pader ng mansyon, ngunit si Diana ay nanatiling singtigas ng marmol na sahig. Hindi siya kumurap, hindi umurong. Ang mga matang dati basang-basa ng luha at pagmamakaawa ngayon naglalaman ng malamig na firewall na hindi na kayang pasukin o sirain ng kahit anong galit ni Ramon. Napilitang tumayo si Chloe. Bahagyang nanginginig ang mga kamay habang pilit na kinakalma ang sarili sa gitna ng biglaang pagbabago ng sitwasyon. Ramon, nakakabagot naman dito. Ang sabi mo kakain tayo ng payapa pero ba't parang pinapalabas pa tayong dalawa sa sarili nating tahanan? Sumbong nito habang hinahawakan ng braso ng bilyonaryo. Nagbabaka sakali na maibalik ang dating kapangyarihan sa eksena.
Ngunit si Ramon ay hindi nakinig kay Chloe. Ang kanyang mga mata na natiling nakapako kay Diana, tila sinusubukan basahin kung ano nga bang klaseng hiwaga ang sumapi sa kanyang tahimik at sunod-sunurang asawa sa loob lamang ng isang gabi. Maupo ka ulit, Diana. Pilit pinapakalma ni Ramon ang kanyang boses, bagamat may halong banta at pagkalito ang kanyang noong. Huwag kang mag-eskandalo dito sa harap ng iba. Kung may gusto kang sabihin, pag-usapan natin to nang tayong dalawa lang. Huwag mong kalimutan kung sinong nagpapakain sa'yo at nagbibigay pangalan sa lipunan. Sa sandaling yon, ang mga naipong alaala sa isip ni Diana ay tuluyang bumuo na isang malinaw na larawan. Naalala niya kung sino siya bago siya nawala ng malay at napadpad sa poder ng mga Estrada. Siya si Diana Estrada. Hindi lamang dahil sa apelyido ng lalaking to, kundi dahil siya mismo ay nagmula sa isang marangal at maimpluwensyang pamilya na biktima ng isang malaking balangkas at trahedya noon. Ang kasal na to ay hindi isang biyaya, kundi isang kulungan. Isang kasunduan kung saan pinagsamantalahan ng mga Estrada ang kanyang pansamantalang kahinaan at kawalan ng alaala upang makuha ang kanilang mga layunin sa negosyo. Nagpapakain, nagbibigay ng pangalan. Mahina, ngunit malinaw na usal ni Diana. Unti-unti siyang lumapit sa kinatatayuan ni Ramon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos tila tumutugtog ng musika ng babala. Ramon, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin na ikaw ang nagmamay-ari sa akin? Pinagpapasalamat kong pinakita mo sa akin si Chloe ngayong gabi dahil sa wakas natauhan ako. Huminto siya ilang pulgada lamang mula kay Ramon. Tinignan niya ang bilyonaryo mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minsan niyang inakala na magiging tagapagligtas niya, ngunit nag-iisa lamang palang berdugo sa kanyang kaluluwa. Hindi ko na kailangan ng pagkain mo, ang tirahan mo o ang apelidong nakatali sa isang maruming kasunduan. Diretsong sabi ni Diana habang ang mga mata ni Ramon ay nanlalaki sa gulat. Simula sa gabing to, tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Maganda ka, Ramon, dahil ang bawat minutong sinayang mo sa pang-alipusta sa akin, babayaran mo ng mahigit pang interes. Pagkasabi noon, tumalikod na si Diana nang walang pag-aalinlangan. Iniwan niya si Ramon na nakatayo na parang binuhusan ng malamig na tubig. Habang si Chloe napanunok ng laway, ramdam na ang kapangyarihan sa mansong yon, tuluyan ng lumipat ng kamay. Ang pagsasara ng pinto sa silid kainan, parang isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong upuang palapag ng mansyon. Walang naglakas loob gumalaw sa mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Si Ramon nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit habang ang boses na isang babaeng umiiyak sa sulok. Ang tingin nakatutok sa pintuang dinaanan ni Diana. Ang boses ng asawa patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan. Tinig ng isang taong may kapangyarihan at ganap na kontrol. Ramon, basag ni Chloe sa katahimikan. Habang marahang hinawakan ang braso ng bilyonaryo, may halong kaba at inis sa kanyang tono. Anong nangyari sa babaeng yon? Parang sinapian? Aba, kung umasta siya ngayon, parang siya may-ari ng buong pamamahin na to. Hayaan mo ba siyang bastusin ka ng ganyan sa harapan ko? Hindi sumagot si Ramon kaagad. Tinulak niya ng marahan ng kamay ni Chloe papalayo sa kanyang braso. Isang kilos na nagpakabigla sa babae. Sanay si Chloe na sinusunod ang kanyang mga luha at lambing. Ngunit ngayon, abala ang isip ni Ramon sa kakaibang takot at galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Tumahimik ka muna, Chloe. Malamig na utos ni Ramon. Ang kanyang tinig may halong babala. Hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Isang pakiramdam na nagsasabi na ang asawang ilang taon niyang pinagmalumitan ay di na kailanman magiging pareho. Samantala, sa loob ng master's bedroom, tahimik na naglalakad si Diana patungo sa malaking salamin. Pinagmamasdan niya ang sarili. Ang mukha pareho pa rin, ngunit ang mga mata nagbago na. Ang mga alaalang matagal na ikinubli na isang aksidente o sadyang pagkalason ay tuluyan ng lumitaw. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang mga ari-arian, at ang maruming kasunduan ng pamilya Estrada na pilit nagpasok sa kanya sa kulungang ito.
Di na siya si Dayanang walang laban. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking korporasyon na tahimik sinunggaba ng mga estrada nang siya'y mawala ng maling noon. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang lumang linya na ginagamit lamang niya noon sa pag-utos sa mga katulong. Ngunit ngayon ibang numero ang tinawagan niya. Ang kanyang mga daliri mabilis na nagtipa ng isang numerong matagal niyang kinalimutan, ngunit ngayon nakaukit na sa kanyang isip. Ilang ring lang ang lumipas nang sagutin to sa kabilang linya. Isang malalim at gulat na boses ng lalaki ang sumagot. "Sino to?" tanong ng lalaki sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalinlangan. Isang malamig at pamilyar na ngiti ang sumilip sa labi ni Diana. "Attorney Salcedo, ako to, si Diana Estrada, o mas tamang sabihin Diana Sandoval. Tapos na ang palabas. Oras na para bawiin natin ang nararapat sa atin." Sa kabilang linya narinig ang pagkalabit ng mga papel at matinding gulat ng abogado. Si Ramon na nasa labas ng silid, balak sanang kausapin si Diana na patigil sa pagkatok nang marinig ang mahinang boses ng kanyang asawa mula sa loob. Isang boses na nagbabadya ng malaking unos na wawasak sa buong imperyo ng mga estrada. Ang madilim na silid sa loob ng master's bedroom, tila naging isang command center simula nang matapos ang tawag ni Diana kay Attorney Salcedo. Habang si Ramon naglalakad ng pabalik-balik sa labas ng pintuan, nagbabaka sakaling marinig pang muli ang boses ng kanyang asawa. Sa loob naman abala si Diana sa pag-aayos ng mga dokumentong digital na lihim niyang na-access sa pamamagitan ng kanyang lumang laptop. Ang mga dokumentong to hindi basta-basta. Ito ang mga ebidensya ng malawakang pandaraya, pamimeke ng pirma at sabilitang paglilipat ng mga share sa Sandoval Corporation noong panahong siya ay naaksidente at walang malay. Ang pamilya Estrada, sa pangunguna ng ama ni Ramon at sinundan ni Ramon mismo, ay ginamit ang kanyang pangalan at kalagayan upang angkinin ang buong imperyo ng kanyang pamilya. Isang marahang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon, kasunod ng boses ni Ramon mula sa kabilang bahagi ng makapal na pinto. "Diana, buksan mo ang pintong ito. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Huwag mo kung tatalikuran ng ganito." Di na nag-abala si Diana na lumingon o sumagot. Hinayaan niya si Ramon na magmakaawa sa labas habang pinapanood niya sa screen ang pagpasok ng mga kumpirmasyon mula sa Board of Directors ng Sandoval Group. Ilang buwan, hindi, ilang taon siyang namuhay bilang isang sunod-sunurang anino sa poder ng mga itaong ito. Ngunit bawat segundo ng pagdurusa, ang bawat luhang pinahid niya ng patago, ang bawat pangmamaliit na natanggap niya mula kay Chloe at kay Ramon, nagmistulang gasolina na nagpaalab sa kanyang determinasyon. "Maghintay ka lamang, Ramon," bulong ni Diana sa sarili habang nakatitig sa refleksyon ng kanyang malamig na mukha sa salamin ng laptop. "Alam mo, ikaw ang nagmamay-ari ng mundo mo dito sa mansong to. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang kayabangan mo kapag sinimulan kong bawiin bawat sentimo ng pinaghirapan ng pamilya ko." Kinabukasan, maagang nagising ang buong mansyon. Tradisyonal ni Ramon ang umupo sa kabisera ng hapagkainan habang umiinom ng kape at binabasa ang mga pahayagan tungkol sa ekonomiya bago pumasok sa kanyang kumpanya. Ngunit sa umagang to, ang karaniwang tahimik at maayos na agahan ay sinalubong ng isang nakakagulat na eksena. Pagbaba ni Ramon mula sa hagdan, napansin niyang nakatayo ang kanyang mga pinagkakatiwalaang abogado at tagapayo sa loob mismo ng kanilang dining room. Si Chloe naman nakaupo sa isang tabi, mukhang naguguluhan, medyo kinakabahan sa bigat ng atmosfera. At doon sa gitna ng silid, nakaupo si Diana, suot ang isang makapangyarihang puting suit, nakataas ang buhok at may suot na mamahaling itim na salamin sa mata na tinanggal niya habang papalapit si Ramon. Wala na ang babaeng nakasuot ng simpleng apron at naghahanda ng kape. Ang nakaupo ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng korporasyong nagtugtos sa kayamanan ng mga estrada. "Anong ibig sabihin nito, Diana?" galit na tanong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Diana tungo sa mga abogadong nakatayo sa paligid.
Sinong nagbigay sa iyo ng karapatan na magpasok ng mga estranghero sa aking mansyon nang walang pahintulot ko? Tumayo si Diana ng may buong karangyaan. Hinagip niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa at marahang tinulak to papalapit kay Ramon. Ang tunog ng papel habang lumalandas sa marmol na mesa, tila hudyat ng simula ng isang digmaan. Hindi to ang iyong mansyon, Ramon? Malamig na wika ni Diana habang ang kanyang mga mata tumusok ng diretso sa mukha ng bilyonaryo. At simula sa oras na to, hindi na rin sa iyo ang kumpanyang pinagmamalaki mo. Welcome back to reality, Mr. Estrada. Ang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ay nanatiling nakasalampak sa marmol na mesa. Ang simpleng pamagat na nakalimbag sa ibabaw nito, Sandoval Estrada Holdings, Asset Re-evaluation and Legal Audit, ay tila isang nakakasilaw na kidlat na pilit iniiwasan ni Ramon titigan. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng kayabangan at otoridad na natiling nakapako sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Ano bang pinagsasasabi mong review at audit, Diana? Basag ni Ramon sa katahimikan habang pilit pinapanatili ang kanyang tikas, kahit padahan-dahang gumagapang ang kaba sa kanyang dibdib. Huwag mo kong daanin sa mga peking papel na yan. Kung akala mo matatakot mo ko sa mga ganyang palabas kasama ng mga abogadong bayaran, nagkakamali ka. Isang mahinang halakak ang kumawala sa mga labi ni Attorney Salcedo. Ang matagal nang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Sandoval na nooy nakatayo sa tabi ni Diana. Dahan-dahan, inayos ng abogado ang kanyang salamin sa mata bago tumingin ng diretsyo sa bilyonaryo. Peking papel, Mr. Estrada? Kalmado, ngunit may diin na wika ni Attorney Salcedo. Ang mga dokumentong yan naglalaman ng orihinal na pirma ng iyong yumaong ama. Pati na rin mga bank transfers na nagpapatunay kung paano ninyo unti-unting sinailalim sa ilalim ng inyong pangalan ang mga shares ng Sandoval Corporation nang si Diana'y maaksidente 5 taon na ang nakararaan. Ang tawag dyan sa batas, fraudulent acquisition. At sa tingin ko, alam mo kung anong parusa noon. Napatingin si Chloe kay Ramon. Baka sa mukha ng babae ang matinding pagkalito at takot. Ramon, ano to? Anong sinasabi nila? Ang sabi mo sa akin, sa'yo ang buong kumpanya. Sabi mo ikaw ang nagmamayari ng karangyaan. Di pinansin ni Ramon ang pagpapanik ni Chloe. Ang buong atensyon niya ay nakatuon lamang kay Diana. Kitang-kita niya ang malamig na tingin ng kanyang asawa, ang babaeng minsan niyang tinapak-tapakan, inutusan at pinatira sa sulok ng madilim na silid na ito. Ngayon, ang babaeng yon ay nakatayo na, parang hukom na handang magpataw ng hatol. Tama si Attorney Salcedo, Ramon, malambing na saan ni Diana habang humahakbang papalapit sa lamesa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos tila patak ng ulan, bagong isang malakas na unos. 5 taon ko ring tiniis ang panlilindang ninyo. 5 taon akong nabuhay sa alaala ng isang taong walang pangalan habang kayo nagpapakasasa sa kayamanang pinaghirapan ng aking pamilya. Ngunit tapos na ang palabas. Iniabot ni Diana ang folder, marahang tinulak to papalapit sa mismong tapat ng mga kamay ni Ramon. Ngayong bumalik na ang aking alaala, ibinabalik ko sa iyo ang unang hakbang ng laban. Ngayong araw na to, ang Board of Directors ng Sandoval Group ay magsasagawa ng emergency meeting. At sa pagtatapos ng araw na to, mawawalan ka ng kahit 1% sa kumpanyang pinagmamalaki mo. Dali-daling hinawakan ni Ramon ang gilid ng lamesa. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay umumbok at ang mga mukha niya namumula na sa matinding galit. Hindi mo magagawa sa akin to, Diana? Conjugal? Ramon, basahin mong mabuti ang huling pahina ng kasunduan natin noon. Ang kasal natin may prenuptial agreement na pumipigil sa iyong angkinin kahit 1 sentimo ng sarili kong yaman sakaling mapatunayan na ikaw o ang pamilya mo ay nagkasala sa aking pamilya. At ngayon, napatunayan na namin. Hindi na nakaimik si Ramon. Ang mga salita parang mga balang tumama sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niyang tumalikod si Diana, maglakad palabas ng mansyon patungo sa naghihintay na itim na kotse sa labas, naramdaman ng bilyonaryo na walang magawa ang unang beses sa kanyang buhay na siya ay tuluyang tinalo at hindi itong huli.
Ang tunog ng makina ng naglalakihang sasakyan sa labas ng tarangkahan ay umalingaw sa buong bakuran ng mansyon. Ngunit mas malakas pa ron ang tunog ng makina ng naglalakihang sasakyan sa labas ng tarangkahan at umalingaw. Ngunit mas malakas doon ang ingay ng pagguho ng mundo ni Ramon Estrada. Nakatayo siya sa gitna ng maluwag na sala. Ang mga kamay mahigpit na nakakuyom habang ang kanyang mga mata na natiling nakapako sa kawalan. Ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito na minsang pinagmalaki niya bilang simbolo ng kanyang walang hanggang kapangyarihan ay biglang lumamig at naging isang malaking kulungan ng mga abo. Ramon, anong gagawin natin ngayon? Halos pasigaw na tanong ni Chloe habang naglalakad to ng pabalik-balik. Baka sa mukha ang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Nawala ang yabang sa boses ng babae. Ang natira na lamang ay ang takot na mawala lahat ng karangyaan at pera na nakasanayan niyang isabit kay Ramon. Totoo ba ang sinabi ng babaeng yon? Mawawala sa atin ang lahat. Paano na ang mga investments ko? Paano na ang kumpanya? Hindi sumagot si Ramon. Ang bawat salita ni Chloe ay parang latay sa kanyang pride na nooy mataas pa sa mga ulap. Sa loob ng ilang taon, pinaglaruan niya ang buhay ni Diana. Inakala niya ng pagpapakasal dito kapalit ng proteksyon at pagkakait ng karapatan ay magiging isang panghabang buhay na tagumpay para sa mga Estrada. Ngunit hindi niya inakala na ang tahimik na asawang yon ay natutulog na bulkan. Nasa sandaling magising ang nagbabagang lava na wawasak sa imperyong tinayo niya sa ibabaw ng kasinungalingan. Maya-maya pa tumunog ang telepono ni Ramon. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hablutin to mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. Ang pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang Chief Financial Officer ang lumitaw sa screen. Hello, Sir Ramon? Bungad ng kabilang linya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagkaalinlangan. May masama kaming balita. Kaninang alas 8 naglabas ng direktiba ang Sandoval Group ng Board of Directors. Lahat ng asset na nakapangalan sa Estrada Holdings na freeze na at tinanggal na po kayo bilang Chief Executive Officer. Parang binagsaka ng langit at lupa si Ramon. Nanlambot ang kanyang mga tuhod kaya't napilitan siyang kumapit sa gilid ng marmol na mesa upang hindi tuluyang matumba. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Ramon sa telepono. Nawalan na ng kontrol sa kanyang emosyon. Ako ang nagpalago ng kumpanyang yon sa mga nakarang taon. Wala silang karapatang tanggalin ako nang walang desisyon ng buong board? Sir, hawak na ni Miss Diana ang mayorya ng shares. Sagot ng CFO na walang halong awa at takot. Binasura na ang mga dating kasunduan dahil sa dokumentong nagpapatunay ng falsification noong 5 taon. Siya ang may hawak ng absolute majority. Wala na tayong magagawa. Naputol ang linya. Binaba ni Ramon ang telepono ng may malakas na kalabog. Napaluhod siya sa sahig habang nakatitig sa kawalan. Ang bilyonaryong si Ramon Estrada, ang taong kinatatakutan at ginagalang sa mundo ng negosyo ay nawala ng lahat sa loob lamang ng isang iglap. Ang kumpanya, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ay bawi na ng tunay na nagmamay-ari. At sa gitna ng kanyang pagluhod at pagkaawa sa sarili, ay lalo pang nadagdagan ng kanyang gulat nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Isang grupo ng mga pulis at mga opisyal ng korte ang pumasok, kasama ng isang abogadong may dalang selyadong dokumento mula sa hukuman. Mr. Ramon Estrada? Malamig na tawag ng opisyal habang pinapakita ang warrant. Kayo ay iniuutos na dakpin para sa kasong economic sabotage, falsification of public documents at illegal acquisition ng mga ari-arian ng pamilya Sandoval. May karapatan kayong manahimik habang ginagapos ng mga pulis ang mga kamay ni Ramon. Si Chloe naman humihiyaw at nagpupumigla sa isang tabi. Tinatanggi ang anumang koneksyon ng mga ilegal na ginagawa ng lalaki. Ngunit walang nakikinig sa kanila. Sa kabilang dako sa loob na isang pribadong opisina na tanawang buong kalangitan ng lungsod, nakatayo si Diana sa tapat ng malaking salamin ng bintana. Suot ang kanyang itim na coat, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Pinagmasdan niya ang papalubog na araw.
Wala nang ang galit sa kanyang dibdib. Ang tanging nandoon lamang ay kapayapaan ng isang taong nakabawi na ng katanungan. Natapos na ang yugto ng kanyang pagkabilanggo na walang pangalan. Ngayon, siya na ang nagpapasya ng sarili niyang tadhana. Habang ang lalaki na nagpahirap sa kanya ay nagsisimula ng bayaran ang bawat kasalanan sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang dating naging madilim at malamig na opisina sa tuktok ng Sandoval Tower ay mistulang nagbagong anyo. Ang mga lumang kulay abo at itim na disenyo na iniwan ng nakaraang administrasyon ay pinalitan ng isang matingkad ngunit sopistikadong kulay puti, pilak at ginto. Sa gitna ng maluwang at malawak na silid, tanawang buong kalunsuran, nakaupo si Diana sa isang pasadyang silya na yari sa pinong kahoy at katad. Suot ng isang makintab na kulay abong suit, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos sa isang formal na estilo na lalong nagpalitaw ng kanyang tikas at otoridad. Ilang linggo na ang lumipas mula nang tuluyang bumagsak ang imperyo ng mga Estrada at madakip si Ramon. Ngunit para kay Diana ang pagkakakulong ng kanyang dating asawa ay simula lamang ng mas malaking responsibilidad. Ang mga Sandoval Corporation nangangailangan ng muling pagbangon at siya ang nakatakda na mamuno sa pagpapanumbalik ng dangal ng kanilang angkan. Mr. Sandoval, narito po ang mga dokumento para sa joint venture sa International Shipping Line sa Singapore. Wika ni Attorney Salcedo habang maingat na inilalapag ang isang kulay asul na folder sa ibabaw ng malinis na lamesa. Bahagyang yumuko ang abogado nang may malalim na paggalang sa kanyang mukha. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay naghihintay na rin sa conference room para sa formal na pagpapatibay ng kasunduan. Tinaas ni Diana ang kanyang paningin mula sa laptop at tiningnan ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng katalinuhan at karanasan na hinubog ng mga taon ng pagdurusa at tahimik na pagtitimpi. Salamat, Attorney Salcedo, tugon ni Diana. Ang boses ay kalmado ngunit nag-iiwan ng malalim na impresyon. Siguraduhin na suri ng mabuti ang bawat sognay ukol sa environmental compliance. Ayoko na magkakaroon ng kahit anong butas na maaaring gamitin ng mga kalaban natin sa industriya. Nasisiguro ko po, Ms. Diana, walang nakaligtaan ng aming legal team. Nakangiting sagot ng abogado bago to nagpasintabi at lumabas ng silid. Naiwan mag-isa si Diana. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking salamin ng bintana. Mula sa ikalimampung palapag, tila mga langgam lamang ang mga sasakyan at taong naglalakad sa ibaba. Sa sandaling to, naalala niya ang mga araw na nakakulong siya sa mansyon ng mga Estrada. Ang mga panahong wala siyang tinig, walang mukha at walang pangalan. Ang babaeng umiiyak sa gilid ng kama habang pinapanood si Ramon at Chloe na nang-aalipusta sa kanyang pagkatao ay parang isang panaginip na lamang ngayon. Ngunit ang nakaraan ay nananatiling aral. Ang kahinaan na pinabayaan niya ng 5 taon, tuluyang pinalitan na isang matigas na pader ng kapangyarihan. Maya-maya pa naglakad na siya patungo sa conference room. Pagpasok pa lamang niya lahat ng opisyal, investor at manager, sabay-sabay tumayo bilang paggalang. Walang naglakas loob tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan o pangmamaliit. Ang nakatayo sa kanilang harapan ngayon ay ang tunay na reyna ng korporasyon, si Diana Sandoval, ang babaeng bumangon mula sa mga abo ng sarili nitong pagkawasak upang angkinin muli ang kanyang tono. Ang amoy ng luha at basang semento, ang tunog ng mababigat na bakal na nagsasalpukan at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa maliit na rehas ang tanging musika na naririnig sa loob ng silid na yon. Para kay Ramon Estrada, ang bawat araw sa loob ng selda ay isang paulit-ulit na bangungot na hindi niya magawang takasan sa kanyang pagising. Suot pa rin niya ang natitirang piraso ng kanyang pride. Isang kapas na t-shirt at ordinaryong kulay abong pantalon na pinamahagi sa mga bilanggo. Ngunit ang damit na ito ay malayong-malayo sa mga mamahaling Italian suits na dati niyang sinusuot habang pinapalakpakan ng mga board members sa kanyang kumpanya.
Ang bilyonaryong sanay sa malalambot na kama, mamahaling alak, at mga utosang yumuyuko sa bawat utos ay ngayon nakaupo sa isang sulok. Nakapulupot ang mga kamay sa kanyang tuhod habang nakatingin sa kawalan. Estrada, may bisita ka. Malamig na sigaw ng isang prison guard habang tinatapik ng katawan ng baton ang bakal na rehas. Napakurap si Ramon. Sa mga unang linggo ng kanyang pagkakakulong, umasa siya na baka ang mga kasosyo sa negosyo ang dumalaw upang tulungan siyang makalaya. Umasa siya na baka si Chloe ang magdala ng magandang balita at mag-aayos ng piyansa para sa kanya. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, isa-isa silang naglaho na parang bula. Ang mga taong dating nakikinabang sa kanyang yaman at kapangyarihan ay mabilis na tumalikod. Natatakot madamay sa skandalo ng pagbagsak ng mga Estrada. Tumayo si Ramon ng may kabagalan. Ang kanyang mga tuhod ay medyo nanghihina habang naglalakad patungo sa bisitahan. Pagdating niya sa kabilang panig ng makapal na salamin, ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat sa kung sino nakita niyang naghihintay. Hindi to abogado, hindi rin to mga kaalyado niya sa industriya, si Chloe, ang babaeng dahilan kung bakit niya pinagmalupitan sa Diana. Ang babaeng pinagmamalaki niya noon sa bawat pagtitipon ay nandun din sa kabilang bahagi ng salamin, ngunit wala ng kinang at karangyaan sa mukha nito. Suot din ito ang simpleng uniforme ng mga taong iniimbestigahan sa kasong kasabwat sa fraud. Ang kanyang buhok gusot-gusot, walang kolorete ang mukha at ang mga mata namumula sa kaiiyak. Kinuha ni Ramon ang telepono na nakakabit sa dingding ng kulungan. Ginawa rin to ni Chloe sa kabila. Ramon, bungad ni Chloe sa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig at puno ng galit at hinagpis. Ginawa ko lahat ng sinabi mo noon. Sumunod ako sa bawat luho at utos mo dahil akala ko ikaw ang magdadala sa akin sa tuktok. Ngunit ngayon tingnan mo ang kinalalagyan natin. Iniwan ako ng pamilya ko. Ang mga ari-ari ang pinakungo mo sa akin na freeze na rin ng korte. Isang marahas na ngisi ang gumuhit sa labi ni Ramon. Sa gitna ng sarili niyang kapighatian ang nararamdaman niya para sa babaeng to hindi awa, kundi matinding puot sa sarili. Ikaw ang nagpumilit na manatili sa tabi ko kahit alam mong kasal na ako, Chloe. Malamig na ganti ni Ramon. Ang boses ay puno ng pait. At ngayon, sinisisi mo pa ako? Pareho tayong nalugi. Pareho tayong biktima ng sarili nating kasakiman. Hayop ka, Ramon. Sigaw ni Chloe sa kabilang linya habang pilit pinag-uuntog ang telepono sa salamin. Sana hindi na kita nakilala pa. Agad na lumapit ang mga gwardya upang hilahin si Chloe papalayo at bisitahin to habang ito'y nagwawala at umiiyak. Pinanood lamang ni Ramon ang pag-alis ito ng merong blankong ekspresyon. Binaba niya ang telepono at dahan-dahan naglakad pabalik sa kanyang madilim na selda. Sa sandaling yon, habang nakatayo siya sa gitna ng malamig na rehas, tuluyang pumasok ang mukha na nag-iisang tao na tunay niyang sinaktan at tinalikuran. Naalala niya ang mga matang lumuluha ni Diana noon. Ang mga matang puno ng pagmamahal at pag-asa na binaliwala niya ng ganon-ganon na lamang. Ngayon, si Diana ay nakatayo sa tuktok ng tagumpay habang siya ay nabubulok sa dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang bilyonarong hindi kailanman yumuko kahit kanino ay lumuhod sa sahig ng bilangguan. Binaon ang mukha sa kanyang mga palad at tahimik na nagsisi sa mga kasalanan na hindi kailanman maibabalik ng panahon. Ang gabi sa lungsod ng Maynila, tila isang malawak na karagatan ng mga nagniningning na ilaw. Ngunit sa loob ng pribadong balkonahe ng penthouse na pag-aari ni Diana Sandoval, ang tanging nararamdaman ay ang katahimikan ng isang pusong natuto ng maging matatag. Hawak ay isang kristal na tasa ng tsaa. Pinagmasdan niya ang pag-andap-andap ng mga sasakyan sa ibaba. Ang bawat gusali, ang bawat ilaw, at ang bawat hanging umiihip ay paalala ng kanyang malayo nang narating. 5 taon siyang namuhay bilang isang anino, isang babaeng walang pangalan at walang karapatan. Ngunit ngayon ang pangalang Diana Sandoval ay hindi na lang isang simpleng marka ng kasaysayan ng negosyo. Ito'y simbolo ng katatagan, karunungan at kapangyarihan.
Isang mahinang katok sa sliding door ang pumukaw sa kanyang atensyon. Lumingon si Diana at nakita si Attorney Salcedo merong hawak na manipis na brown envelope. Tumango si Diana bilang hudyat na maaari itong pumasok. Miss Diana, pinadalhan tayo ng kopya ng formal na papel at parapila ng kampo ni Ramon Estrada. Bungad ng abogado habang maingat na nilalagay ang dokumento sa maliit na mesa sa tabi ng sofa. Humihingi sila ng pre-bargaining at may kasamang personal na liham na nakapangalan sa'yo. Ang ekspresyon sa mukha ni Diana na natiling blanco. Wala ng kirot, wala ng galit. Ang natira na lamang ay ang malamig na katotohanan ng mga pangyayari. Isang personal na liham mula kay Ramon? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng emosyon. Ano raw ang nilalaman, Attorney Salcedo? Humihingi ba siya ng tawad o nagbabaka sakaling maawa ako? Hindi ko binuksan ang liham. Miss Diana, respeto na rin para sa'yo. Seryosong sagot ng abogado. Ngunit ayon sa impormasyon mula sa kanyang bagong abogado, unti-unti na raw nawawala sa katinoan si Mr. Estrada sa loob ng selda. Ang mga ari-arian na naipon niya sa labas, tuluyan nang naubos para sa piyansa at legal fees. Iniwan na rin siya ng lahat ng kanyang mga kaalyado. Kinuha ni Diana ang envelope. Dahan-dahan niyang binuklat ito at kinuha ang nakatiklop na papel sa loob. Binuksan niya ang sulat, binasa ang mga letrang sinulat ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang lalaking nagpabangon sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Diana, kung mababasa mo man to, alam kong huli na ang lahat. Wala na akong mukhang ipapakita pa sa'yo. Ang kayamanan at kapangyarihan na pinagpilitan ko naging abo lamang. Sana, kahit sa huling pagkakataon, mapatawad mong isang taong bulag sa pagmamahal mo noon at nagising lamang nang wala ka na sa tabi ko. Matapos basahin, dahan-dahang tiklopin pabalik ni Diana ang papel. Nilagay niya to sa ibabaw ng mesa nang walang halong pag-aalinlangan. Ibasura ang apela. Mariin at malamig na utos ni Diana nang tumingin siya kay Attorney Salcedo. Ang batas ay batas at ang bawat kasalanan may kaukulang kabayaran. Walang tawad para sa mga taong yumurak sa dangal ng aking pamilya. Tumango si Attorney Salcedo ng may malalim na paggalang. Masusunod, Miss Diana. Nang lumabas ang abogado, muling binalikan ni Diana ang pagtanaw sa labas ng bintana. Ang hangin ay umihip ng malamig, ngunit sa pagkakataong to, hindi na to nanunuot sa kanyang buto. Palaya na siya ng lubusan sa nakaraan at tanda niyang harapin ang bukas na siya mismo ang nagmamay-ari at kumokontrol. Ang init ng sikat ng araw, tumatagos sa malaking salamin executive office sa Sandoval Tower. Ngunit ang kapaligiran sa loob na natiling seryoso at may kabigatan. Si Diana Sandoval nakatayo sa tapat ng malaking digital screen kung saan nakadisplay ang mga financial projections para sa susunod na 3 taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay di lamang nakabangon mula sa krisis. Ito'y naging isa na namang pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang korporasyon sa bansa. Ngunit sa gitna ng kanyang mga tagumpay sa negosyo, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unti bumabagabag sa kanya. Miss Diana, tawag ni Attorney Salcedo habang marangyang naglalakad papasok ng silid. Hawak ang isang makapal na dokumento. May kailangan akong iulat sa'yo. Mukhang di nagpapabaya ang natitirang legal team na Ramon Estrada. Kahit basura na ang kanilang kaso sa economic sabotage, may bago silang sinumiting motion sa korte, kaugnayan ng mga nakaraang kontrata, bago pa man madiskubre ang falsification. Tinaas ni Diana ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na natiling matalim at kalmado, ngunit ang kanyang noo bahagyang kumunot. Mga kontrata noon pang 5 taon na ang nakalilipas? Akala ko ba na invalidate na lahat ng yon sa bisa ng final ruling? Yun nga ang problema, Miss Diana. Seryosong paliwanag ng abogado habang binubuklat ang mga papel. May isang malaking investor mula sa labas ng bansa. Isang misteryosong grupo na nagngangalang Alex Capital ang biglang pumasok at bumili ng mga natitirang distressed shares ng dating Estrada Holdings sa mababang halaga. Ngayon, ginagamit nila ang mga lumang kasunduan upang maghain ng injunction laban sa isa sa ating mga major real estate projects. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Diana.
Sa kabila ng pagkakakulong ni Ramon, may mga taong nagtatangkang sumakay sa naiwang gulo upang subukan siyang pabagsakin. Hindi ito simpleng usaping legal. Ito ay isang tahasang paghamon sa kanyang kapangyarihan bilang CEO ng Sandoval Group. Apex Capital, bulong ni Diana habang naglalakad pabalik sa kanyang silya at umupo na may otoridad. Sino nasa likod ng kumpanyang yan? Sa pagkakaalam ko, walang local firm ang may lakas loob na sumalong mga basurang asset ng mga estrada ng walang malaking backer? Yan pa ang isang nakapagtataka, Miss Diana, sagot ni Attorney Salcedo. Ang tunay na nagmamay-ari ng Apex Capital nakatago sa likod ng mga shell corporation sa Cayman Islands. Ngunit ayon sa aking confidential source, ang taong nagpondo dito ay may personal na galit at koneksyon kay Ramon. O marahil isang taong nais ding angkinin ang mga natitirang ari-arian ng ating kumpanya. Tumahimik si Diana sandali. Binaba niya ang kanyang ballpen at sinandalang likod sa silya. Ang kanyang isip mabilis na nagkalkula. Matapos lahat ng pinagdaanan niya, ang panlilinlang, ang pagkawala ng alaala, ang pang-alipusta at ang matagumpay na pagganti, may bago na namang unos na namumuo sa abot tanaw. Ngunit sa halip matakot o mangamba ang naramdaman ni Diana ay isang matinding pag-akyat ng adrenaline. Ang babaeng dati umiiyak sa sulok ng madilim na mansyon, tuluyan ng naglaho. Ang nakaraan ngayon ay isang mandirigma na handang ipagtanggol ang kanyang trono sa anumang paraan. I-track down ang mga pangunahing tao sa likod ng Apex Capital na yan. Utos ni Diana, ang boses ay puno ng pinal na desisyon. Gawin ninyo lahat ng legal na paraan upang ilantad kung sino nagtatago sa likod ng kumpanyang yan sa loob ng 45 oras. Gusto kong malaman kung sinong gustong sumira sa imperyong to gamit ang aking dugo at pawis. Masusunod, Miss Diana, mabilis sa tugon ng abogado bago to lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Diana sa malawak na opisina. Tumayo siya, muling tumitig sa refleksyon ng kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata ng babaeng nakatingin sa kanya ay puno ng apoy. Kung sino mang nagtatangkang muling mag-agaw ng kung anong nararapat sa kanya, sisiguraduhin niya ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon sila ng lakas ng loob lumaban sa isang Sandoval. Ang hangin na nagmumula sa air conditioning unit ng pribadong silid pulungan ay malamig. Ngunit ang atmosfera sa loob mistulang nag-aapoy sa tindi ng tensyon. Alas 3 ng madaling araw nang makumpleto ni Attorney Salcedo at ang kanyang pribadong intelligence team ang malalim na investigasyon ukol sa misteryosong kumpanya na nagbabadyang sumira sa mga plano ng Sandoval Group. Naka-display sa malaking LED screen sa harapan ng mga dokumento, bank trails at corporate structures na tinatawag na Apex Capital. Nakaupo si Diana Sandoval sa kanyang silya, seryosong minamasdan bawat detalye ng mga ebidensya na nakalahat sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay blanco, ngunit ang kanyang mga mata matalim at nag-uusisa. Miss Diana, naging mahirap ang pag-trace dahil duman sila sa iba't ibang offshore accounts sa Cayman Islands at Singapore. Panimula ni Attorney Salcedo, hawak ang isang laser pointer. Ngunit sa tulong ng ating mga foreign contacts, natuntun namin ang pangunahing taong nagbuhos ng bilyon-bilyong piso para mabili ang mga distressed shares ng mga estrada. Binaba ng abogado ang laser pointer at pinindot ang remote control. Lumitaw sa screen ang pangalan ng isang lalaking may edad na, pamilyar ang mukha at may tindig na nagpapakita ng lumang yaman at impluensya sa ibang bansa. Si Don Federico Montenegro, pagpapakilala ng abogado. Napakunot ang noo ni Diana. Ang pangalang yon may pamilyar na tunog sa kanyang isip. Isang pangalang konektado sa malalim na nakaraan ng mga mayayaman at makapangyarihang angkan sa bansa. Ang dating kasosyo ng aking ama sa negosyo noon sa Europa. Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagtataka. Tama kayo, Miss Diana. Pagpapatuloy ni Attorney Salcedo. Si Don Federico ay ang maternal uncle ni Ramon Estrada. Matagal siyang naninirahan at nagpapatakbo ng mga negosyo sa Espanya. Nang mabalitaan niya ang pagbagsak ng imperyo ng kanyang pamangkin at ang pagkakakulong nito, hindi siya natuwa sa naging desisyon ng korte. Para sa kanya, ang pag-agaw mo sa kumpanya ay isang uri ng pagnanakaw sa pamilya Estrada, kahit pa ikaw ang tunay na tagapagmana ng mga Sandoval.
Isang marahas na ngisi ang gumuhit sa labi ni Diana. Kaya pala napakalakas ng loob ng Apex Capital na maghain ng injunction at subukan na guluhin ng isang kanilang real estate projects. Nasa likod pala nitong isang matandang milyonaryo na bulag ang paniniwala sa kadalisayan ng apelido ng mga Estrada. Nang di tinitingnan ng mga kasalanang ginawa ng kanyang pamangkin. Kaya pala, nagtangka sila na magpasok ng mga maling demanda. Bulong ni Diana habang dahan-dahang tumatayo at naglalakad papalapit sa malaking screen. Inakala ni Don Federico na dahil matanda na siya at nasa ibang bansa ay hindi na natin siya maaabot. Inakala niyang matatakot ako sa kanyang pangalan. Ano ang nais niyong gawin natin, Miss Diana? Tanong ni Attorney Salcedo. Maaari tayong magsampa ng kasong indirect contempt at economic interference laban sa mga local representatives ng Apex Capital. Ngunit kung si Don Federico mismo ang gagalaw mula sa Europa, kakailanganin natin ng mas malawak na hakbang pang-international. Hinarap ni Diana ang kanyang abogado. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang matatag na linya, habang ang otoridad ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Huwag nating hintayin na sila ang gumawa ng susunod na hakbang. Mariin at may paninindigan na utos ni Diana. I-expose sa media ang koneksyon ng Apex Capital sa mga ilegal na transaksyon ng dating Estrada Holdings. Kasabay nito, maghain tayo ng whole departure order laban sa kanilang mga lokal na tauhan. At tungkol kay Don Federico, ipadala sa kanyang legal team sa Madrid ang opisyal na babala mula sa Sandoval Group. Sabihin sa kanya na kung magpapatuloy siya sa pag-abala sa ating mga negosyo, di lamang pera ng kanyang kumpanya ang mawawala, kundi pati na rin ang natitirang dangal ng kanyang pangalan sa buong mundo ng negosyo. Masusunod, Miss Diana? Mabilis sa tugon ng abogado. Baka sa mukha ang paghanga sa katatagan at katalinuhan ng babaeng namumuno sa kanila. Habang lumalabas sa mga tao sa silid pulungan, muling tumingin si Diana sa labas ng bintana habang sumisikat ang araw sa kalangitan. Ang laban na to hindi na lamang tungkol sa nakaraan, ito ay isang bagong yugto ng digmaan kung saan ipapakita niya sa buong mundo na ang sinumang mangahas na tumapak sa isang Sandoval tiyak mapupuno ng abo ang mga kamay. Ang pribadong eroplano na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sing itim ng gabi. May tatak na isang korporasyong dayuhan na nagbabadya ng kapangyarihan at yaman. Habang bumubukas ang pinto ng eroplano, ang malamig na hangin ng Maynila sinalubong ng mabibigat na yapak na isang matandang lalaki na may dalang baston, gawa sa purong ginto at itim na kahoy. Si Don Federico Montenegro ay dumating sa Pilipinas hindi upang makipagbalik kaibigan, kundi upang bawiin ang imperyong tinayo ng kanyang dugo at pawis noon, at linisin ng isang eksklusibong silid pulungan sa isang 7 bituin na hotel sa Makati. Nakaupo ang matanda habang nakatitig sa mga ulat ng balita sa telebisyon na nagpapakita ng tagumpay ng Sandoval Group. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng mga kulubot ng edad at karanasan, ngunit ang ningning ng puot at pagmamataas nananatiling buhay na buhay. Diana Sandoval? Marahang bulong ni Don Federico sa kanyang sarili. Ang boses ay garalgal, ngunit puno ng tiyan. Isang hamak na babae na inakala mong hawak mo ang lahat dahil lamang sa isang maling desisyon ng hukuman. Pinapakita mo sa mundo na ikaw ay matatag, ngunit hindi mo kilala kung sinong binangga mo. Hindi nagtagal ang paghihintay. Sa kabilang bahagi ng mahabang mesa, naroon ang kanyang lokal na abogado at ilang matataas na opisyal ng gobyerno na sunod-sunuran sa kanyang pera. Ngunit alam ni Don Federico na ang tunay na laban hindi sa korte idinadaan ng mga mayayaman. Idinadaan to sa kapangyarihan, koneksyon at takot. Sa kabilang dako sa loob ng pinakamataas na palapag ng Sandoval Tower, mabilis nakarating kay Diana ang balita tungkol sa direktang pagdating ng matandang bilyonaryo sa bansa. Miss Diana, bungad ni Attorney Salcedo habang mabilis na pumasok sa opisina, bakas ang bagyang pagkabahala sa mukha. Si Don Federico Montenegro ay nasa bansa na.
At ayon sa ating mga impormasyon, nagpatawag siya ng isang pribadong pulong kasama ng ilang matataas na opisyal ng Securities and Exchange Commission at mga pangunahing membro ng ating Board of Directors na posibleng may pagdududa pa sa ating pamumuno. Tinigil ni Diana ang pagpirma sa mga dokumento. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata walang bakas ng takot. Tanging malamig na kumpiyansa lamang ang naroroon. Kaya pala lumipad pa siya mula sa Madrid. Malamig ang turan ni Diana habang sumasandal sa kanyang silya. Inakala niya na kapag nagpakitang isang matandang tulad niya na may dalang bilyon-bilyong dolyar, yuyuko na ang buong bansa sa kanya. Pumunta siya rito para magpakita ng puwersa. Anong gagawin natin, Miss Diana? Tanong ng abogadong halatang nag-iingat sa bawat hakbang. Si Don Federico ay hindi lang basta negosyante. Malalim ang kanyang koneksyon sa politika at sa lumang sistema ng bansa. Kung makakakuha siya ng simpatya mula sa ilang opisyal, maaari tayong magkaroon ng malaking problema sa ating mga lisensya. Tumayo si Diana mula sa kanyang kinaupuan. Kinuha niya ang suot na mamahaling blazer at sinuot to ng may maingat na tikas at elegance. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bawat galaw nagpapakita ng isang reyna na handang harapin ang sinumang mga has na sumubok sa kanyang trono. Huwag kang mag-alala, Attorney Salcedo, wika ni Diana habang naglalakad patungo sa pinto. Hindi na ito ang Pilipinas, 5 taon na ang lumang natatandaan niya. Ang mga taong binabayaran niya para matakot tayo, unti-unti na rin nag-iingat dahil alam nilang hawak natin ang ebidensya ng kanilang mga maling transaksyon. Maganda ka, pupuntahan natin ang matandang yon at ipapakita natin sa kanya kung sinong tunay na nagmamay-ari ng lupaing ito. Isang makapangyarihang paghaharap ang nag-aabang sa pagitan ng lumang ginto ng mga Montenegro at ng bagong bakal na kapangyarihan ng mga Sandoval. Ang pribadong silid kainan ay ang pinakataas na palapag ng 7 bituin na hotel sa Makati na paliligiran ng mga salamin na nagbibigay ng malawak na tanawin ng buong lungsod. Ang atmosfera sa loob ay mabigat. Pinalamutian na mababang tugtugin ng violin at ng amoy ng mamahaling tabako na humahalo sa malamig na simoy ng aircon. Sa gitna ng mahabang mesa na yari sa mahogany, nakaupo si Don Federico Montenegro habang naghahawak siya ng kanyang gintong baston. Sa kanyang paligid ay ang ilang tiwaling miyembro ng Board of Directors ng Sandoval Group na lihim na nakipagsabuatan sa kanya upang ibagsak ang kanyang kasalukuyang pamunuan. Masyadong nagmamadali ang batang yon. Basag ni Don Federico sa katahimikan habang umiinom ng mamahaling alak. Ang kanyang boses ay garalgal. Ngunit may matamis na otoridad na nagpapakita ng dekada ng kapangyarihan sa negosyo. Inakala ni Diana Sandoval na dahil lamang sa nakulong ang aking pamangkin ay sa kanya na ang buong kaharian. Ang mga Sandoval ay matagal nang dapat natanggal sa tuktok ng industriyang ito. Bago pa man makasagot, ang isa sa mga korporatong traidor, ang malaking pintuan ng pribadong silid ay dahan-dahang bumukas. Hindi kailangan ni Diana ang malakas na ingay o maraming tauhan upang iparamdam ang kanyang presensya. Suot ng isang itim na designer coat na may pinong disenyong ginto ng sigilid, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng malamig at pantay na tunog ng marmol sa sahig. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng ngiti, at ang kanyang mga matay tuwirang nakatitig sa matandang nag-aangking hari ng industriya. Isang karangalan nang makita kayo, Don Federico, panimula ni Diana. Ang boses ay kalmado, ngunit nag-iiwan ng lamig sa bawat sulok ng silid. Ngunit nakapagtatakang kailangan pang lumipa na isang matandang tulad ninyo mula pa sa Espanya upang makialam sa mga usaping matagal nang natultukan ng batas sa bansang ito. Napakunot ang noo ni Don Federico. Binaling niya ang kanyang tingin sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Bagamat batid niya na ito ay dating apit tahimik na asawa ng kanyang pamangkin, ang babaeng nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay parang isang ganap na magkaibang nilalang. Punong-puno ng tikas at walang takot at may aura na isang tunay na pinuno. Diana, sambit ng matanda habang dahan-dahang tumatayo gamit ang kanyang baston.
Matapang ka nang humarap sa akin ng mag-isa ha, ngunit ang tapang na yan ay hanggang dito na lamang. Ang mga kontratang pinanghahawakan mo at mga asset na inagaw mo sa pamilya Estrada ay ibabalik mo sa amin? O sisiguraduhin ko na ang iyong kumpanya ay tuluyan ng mabaon sa utang at eskandalo? Isang marahas, ngunit eleganteng ngisi ang gumuhit sa labi ni Diana. Hindi siya natakot sa banta, sa halip lumakad siya papalapit sa lamesa at marahang inilagay ang isang manipis na folder sa ibabaw nito. Mismo sa harapan ng matanda. Basahin niyo muna bago kayo magbanta. Don Federico, malamig na wika ni Diana. Ang mga taong binabayaran niyo rito sa bansa upang magpasok ng peking injunction at sumira sa ating mga proyekto, lahat sila nasa ilalim na ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council simula pa kahapon. At ang inyong kumpanya, ang Apex Capital, ang mga offshore accounts ninyo ay na-flag ng international financial regulators dahil sa illegal manipulation ng stock market. Nalaki ang mata ng traidor na board members na kasama sa lamesa. Maging mukha ni Don Federico na mutla sa gulat. Di niya akalaing ang batang to kumilos ng mas mabilis at mas matalas kaysa sa kanyang inaasahan. Ikaw, nanginginig na tura ng matanda habang nakaturo ang kamay kay Diana. Hindi na natin kailangan magpaligsahan sa galit, Don Federico. Pagkatapos ni Diana habang tumatalikod at naghahanda ng umalis. Meron na lamang kayong 24 na oras upang i-withdraw lahat ng kaso laban sa Sandoval Group at lisanin ng bansang ito o sasabayin ko ang pagbagsak ng inyong pamangkin sa loob ng kulungan. Magandang hapon sa inyo. Ang gabi sa labas ng gusali ng Sandoval Tower ay binabalot ng malakas na buhos ng ulan at matatalim na kidlat. Ngunit sa loob ng pribadong tanggapan ni Diana, ang kapaligiran ay tahimik at may kakabigatan. Matapos ang matagumpay na pagtatagpo sa nagmamarunong na si Don Federico Montenegro, ang buong imperyo ng mga Montenegro ay unti-unti nang gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga lokal na opisyal at traidor na board members na umasang makikinabang sa pera ng matanda ay kusang sumuko at nagsumite ng mga kumpisal sa otoridad nang malaman na sarado na lahat ng daan para sa kanilang mga ilegal na gawain. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, may isang huling yugto na kailangan tapusin. Isang makapal na ulan ang sumalubong sa sasakyan ni Diana habang binabaybay nito ang kahabaan ng daan patungo sa National Penitentiary. Hindi ito pagbisita ng awa, ito ay pagbisita ng huling paglilinaw. Nais niyang makita ni Ramon Estrada ang mukha ng babaeng minsan niyang niyurakan. Sa mismong sandaling ito, nang tuluyan ng sinasara ang kabanata ng kanilang nakaraan. Pagdating sa loob ng malamig at mabahong pasilidad ng piitan, ang tunog ng mga yabag ni Diana sa sementadong sahig ay tila musika ng paghuhukom. Tumigil siya sa tapos ng madilim na selda kung saan nakakulong ang dating bilyonaryo. Nakaupo si Ramon sa gilid ng kanyang katre. Ang buhok ay magulo, ang muka payat at may mga balbas at ang mga mata nawalan ng anumang bakas ng yabang. Nang maramdaman niyang presensya sa labas ng rehas, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nang makita niya si Diana, nakasuot ng malinis na itim na trench coat, may dalang payong at may mukhang singtigas ng diamante, parang sinaksak ang dibdib ni Ramon ng 1,000 karayom. Diana, basag na tawag ni Ramon. Ang boses ay garalgal at halos walang lakas. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa rehas, pilit inaabot ang nanginginig na kamay. Alam ko huli na ang lahat. Alam ko wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, ngunit si Uncle Federico, nalaman ko ang ginawa niya. Sinubukan kanyang labanan, ngunit natalo mo rin siya. Hindi gumalaw si Diana. Nanatili siyang nakatayo sa labas. Ang mga mata malamig na nakatitig sa lalaking minsan ang naging munto niya. Walang nanalo at walang natalo dito, Ramon. Kalmado ngunit may diin na wika ni Diana. Ang ginawa ko lang itama ang mga maling pinairal mo. Binigay ko sa iyo ang buhay na pinili mo. Isang buhay na walang kasinungalingan, kung hindi, puro katotohanan ng mga ginawa mo. Napaluhod si Ramon sa sahig ng selda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Ang bilyonarong minsan kinatatakutan ng lahat, ngayon lumuluhod sa harap ng babaeng pilit niyang pinatahimik noon. Patawarin mo ako, Diana.
Patawarin mo ko sa lahat. Sana noon pa man, pinahalagahan ko ang pagmamahal na ibinigay mo. Ngayon wala na akong kahit ano. Ako'y isang basurahan na tinapon ng mundo. Tinitigan ni Diana ang lalaki sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang dibdib, wala ring awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong tuluyang nakalaya mula sa bangungot. Tapos na ang kwento nating dalawa, Ramon. Huling tura ni Diana bago tumalikod, naglakad palayo sa madilim na pasilyo ng piitan. Habang lumabas siya ng kulungan, sumalubong sa kanya ang sariwang hangin sa labas. Alam niyang ang kabanatang to ay tuluyan ng sarado. Siya si Diana Sandoval, ang reyna ng sarili niyang tadhana na bumangon mula sa abo upang itayo ang isang imperyong hindi na kailanman magagawang gibain ng sinuman. Ang umaga sa lungsod ng Maynila, sumalubong ng may pagbabago ang panahon. Ang madilim at mabigat na ulap na nagdadala ng malakas na ulan noong nagdaang gabi ay tuluyan ng napalitan ng isang matingkad at maaliwalas na sikat ng araw. Sa tuktok ng Sandoval Tower, ang malawak na tanawin ng kalangitan tila sumasalamin sa kasalukuyang estado ng kumpanya at ng buhay ng babaeng namumuno dito. Si Diana Sandoval ay nakatayo sa tapat na malaking salamin ng kanyang opisina. Suot ng isang puting silk blouse at pinong formal na palda na nagpapakita ng kanyang kahinahunan at panibagong lakas. Matapos ang sunod-sunod na unos na dinala ng pagbagsak ng mga estrada at ang huling pagtatangka ni Don Federico Montenegro, ang Sandoval Group ay pumasok sa isang bagong yugto ng kapayapaan at katatagan. Wala nang mga banta mula sa mga inggitero at mapagsamantalang tao. Ang bawat patakaran at proyekto ng kumpanya ngayon ay nakatuon na sa paglago at pagtulong sa lipunan. Isang marahang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Dumingon si Diana at nakita si Attorney Salcedo na may dalang isang simpleng puting sobre. Sa halip ng karaniwan nitong makakapal na legal folders. Miss Diana, bungad ng abogado habang may banayad ng ngiti sa kanyang mga labi. May dumating na sulok para sa inyo ngayong umaga. Walang nakalagay na pangalan na nagpadala sa labas, ngunit ayon sa security, dinala to ng personal ng isang taong nagngangalang Sister Teresa mula sa isang rehabilitation center sa labas ng lungsod. Napakunot ang noo ni Diana. Kinuha niya ang sobre at dahan-dahang binuklat. Sa loob may isang manipis na papel na naglalaman ng ilang linyang sinulat sa pamamagitan ng kamay. Isang sulat na nagmula sa isang taong unti-unting nagbabago sa loob ng madilim na pader ng paitan. Diana, alam ko huli na ang pagsisisi, ngunit nais ko lang ipaalam sa iyo na sinimulan ko ng basahin ng mga librong tungkol sa pagpapatawad at pagbabago sa sarili. Hindi ko hihilingin na maibalik pa ang nakaraan. Nais ko lang maging malaya ka sa bawat alaala ng sakit na binigay ko. Sana ipagpatuloy mo ang pagiging matatag. R. Binasa ni Diana bawat salita ng may kalmado at walang emosyong mukha. Walang kirot, walang galit at higit sa lahat, walang pagtatanim ng sama ng loob. Ang letrang R ay kumakatawan sa isang lalaking minsan niyang minahal, ngunit kalaunan naging bangungot na nagturo sa kanya kung paano lumaban at maging matatag. Nilagay niya ang liham sa ibabaw ng mesa. Hinarap niya si Attorney Salcedo na naghihintay ng kanyang sasabihin. Walang kailangan sagutin sa liham na yan, Attorney Salcedo. Malumanay na wika ni Diana. Ipagpatuloy natin ang paghahanda para sa Charity Foundation na itatayo natin para sa mga kababaihan at inang nakakaranas ng karahasan at pagpapabaya. Yon ang mas mahalaga kaysa paglingon sa nakaraan. Tumango ang abogado ng may mataas na paggalang at paghanga. Masusunod, Miss Diana, sisiguraduhin kong magiging handa na lahat ng dokumento bago pa matapos ang linggong to. Nang muling mapag-isa si Diana, lumakad siya pabalik sa malaking bintana. Tiningnan ng mga taong naglalakad sa ibaba ng gusali. Malaya, may sariling desisyon at may pag-asa sa bukas. Inawakan niya na mahigpit ang kanyang kwintas na may disenyong gintong ibon na pinalaya mula sa hawla. Tapos na ang kwento ng kanyang pagiging biktima. Ang kabanatang to hindi na tungkol sa kung sinong bumagsak o sino ang naghigante. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagmahal, nadapa ngunit bumangon upang pamunuan ang sarili niyang mundo ng may dangal, kapayapaan at walang hanggang lakas.
Si Diana Sandoval ay ganap ng malaya at ang kanyang hinaharap ay kasing liwanag ng araw na sumisikat sa buong kalangitan. Ang gabi sa ibabaw ng penthouse ni Diana Sandoval tila isang kaharian ng mga bituin. Ang kalangitan sa Maynila ay nagniningning, walang bahid ng ulap at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng kapayapaan na matagal niyang pinangarap habang nakatulong pa sa madilim na nakaraan. Sa gitna ng maluwang na balkonahe, nakatayo si Diana habang suot ang isang simpleng puting bestida na may pinong borda ng ginto. Isang simbolo ng kanyang kalinisan, katatagan at ang korona na siya mismo nagmamay-ari gamit ang sarili niyang dugo, pawis at talino. Ilang buwan ang lumipas mula nang tuluyan bumagsak ang imperyo ng mga estrada at mapatawa ng makatarungang hatol ang mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Ang Sandoval Group hindi lang nananatiling pinakamalakas na korporasyon sa bansa. Ito ay naging simbolo na rin ng pag-asa. Ang itinatag niyang Diana Sandoval Foundation ay tumutulong na ngayon sa libo-libong kababaihan at nang minsan ding nakulong sa karahasan, pang-aabuso at kawalan ng tinig sa lipunan. Isang marahang yapak ang lumapit sa kanyang likuran, si Attorney Salcedo, kasama ng ilang malalapit na kaibigan at kasamahan sa industriya ay naroon upang saksihan isang napakahalagang sandali. Miss Diana, bungad ng abogadong may kasamang magiliw ng ngiti habang inaabot ang isang huling dokumento sa loob ng isang eleganteng folder. Narito na ang pinal na pagpapatibay para sa expansion ng ating foundation sa buong Asya at natapos din ang paglilipat ng huling bahagi ng mga ari-arian na nakapangalan sa lumang Estrada Holdings patungo sa ating Corporate Social Responsibility Fund. Dinuklat ni Diana ang dokumento at pinirmahan to gamit ang kanyang pluma ng may markang ginto. Matapos isara ang folder, tiningnan niya si Attorney Salcedo at ang iba pang mga kasama. Salamat sa inyong lahat, wika ni Diana. Ang boses ay kalmado, puno ng taos-pusong pasasalamat, ngunit nanatili ang otoridad. Kung di dahil sa inyong katapatan at tulong, noong mga panahong nagsisimula akong bumangon mula sa kawalan, hindi natin mararating ang tagumpay na ito. Ang tagumpay na to hindi para sa akin, ito ay para sa lahat ng taong natutong lumaban para sa kanilang karapatan. Maya-maya pa, iniwan siya ng kanyang mga kasamahan upang hayaan siyang mag-isa sa huling sandali ng gabing yon. Bumalik ang tingin ni Diana sa malawak na tanawin ng lungsod. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, naisip niya ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakararaan. Ang babaeng walang pangalan, umiiyak sa sulok, pinagkaita ng sariling alaala at dangal. Ngunit ang babaeng yon ay matagal ng patay. Ang nakatayo ngayon sa tuktok ay si Diana Sandoval, isang reyna ng sarili niyang tadhana, isang huwara ng katatagan at ang patunay na gaano man kalalim ang ibinuo ng iba sa iyong pagkatao, sa tulong ng iyong sariling lakas at katarungan, ikaw ay babangon upang angkinin ang liwanag na para sa iyo. Tinaas niya ang kristal na baso sa tubig ng ere, para nakikipagto sa mga bituin sa buong daigdig. Wala nang galit sa kanyang dibdib. Wala nang takot sa kanyang isip. Ang tanging naroon ay ang purong kaligayahan ng isang taong ganap ng malaya. Huminga siya ng malalim sa simoy ng hangin, pumikit ng ilang sandali at ngumiti ng buong puso. Tapos na ang kwento ng kanyang pagiging biktima. Simula na ito ng walang hanggang tagumpay ng kanyang tunay na pagkatao.